Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang tayan ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 20, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Habang yung bagyong si Krising ay lumabas na po ito kahapon at huli nating namataan na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, 655 kilometers west ng Itbayat sa Batanes. At patungo na nga ito sa may katimugang bahagi ng mainland China. So inaasahan nga po natin na maaari itong mag-landfall today or tomorrow po itong particular na itong si severe tropical storm Wipa. Ito po yung international name ni bagyong Krising. At samantala naman, hanging habagat ang magdadala pa rin ng maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung kanlurang bahagi ng Luzon, particular na nga itong Central Luzon, Ilocos Region, maging itong bahagi po ng Southern Luzon kasama na yung Metro Manila at yung western section po ng Visayas. Samantala naman, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, partikular na nga sa nalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas, maging sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at gayon din sa may area ng Northern Mindanao at Caraga. Yung nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Sa ngayon nga, wala tayong minomonitor pa na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa rin na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo dahil inaasahan nga natin na 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Hulyo. So pangalawa nga po ito, bagyong Krising ngayong buwan. Samantala, as of 2 a.m. po, naglabas ng mga heavy rainfall warnings ang iba't ibang mga regional offices ng Pag-asa. Makikita po natin dito, naka-orange warning pa rin yung bahagi ng Zambales, gayon din dito sa may area ng Occidental Mindoro, habang yellow warning yung iba pang bahagi po ng Central Luzon at gayon din yung Southern Luzon. Yung Metro Manila naman ay naka-orange warning po. So, ito pong heavy rainfall warning ay nilalabas ng ating mga regional offices ng Pag-asa at ito po ay in-update every 2 to 3 hours. So as we speak po ay in-update na ng ating mga regional offices itong heavy rainfall warning. So muli po, kung nais nyo pong malaman kung magtutuloy-tuloy ba yung mga pag-ulan sa sunod na 2 hanggang 3 oras, ito pong heavy rainfall warning na maaaring makita sa panahon.gov.ph ay maaari pong maging basehan kung ano po yung inaasahan natin magiging lagay ng panahon sa susunod na 2 hanggang 3 oras. So kapag meron po tayong yellow, orange at lalo na po pag may red heavy rainfall warning ay posible po yung mga pagbaha o malawakang pagbaha, lalong-lalo na nga sa mga mabababang lugar. At muli nga po, yung mga iba't ibang mga regional offices ng Pag-asa, so meron po tayong 5 regional offices, yung NCR, Visayas, Mindanao, Southern Luzon at Northern Luzon. So ito po ang mga iba't ibang offices na naglalabas po ng ating mga heavy rainfall warning. So ulitin po natin to, yung heavy rainfall warning, ito yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa sunod na 2 hanggang 3 oras. Samantala, kung nais ating malaman kung ano yung magiging taaya ng panahon o magkakaroon ba ng malalakas na mga pag-ulan hanggang sa susunod na 3 araw, maaari po natin gamitin itong weather advisory na inilabas naman po natin as of 5 a.m. Ngayong araw nga, magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Samantala, inaasahan din natin yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga localized flooding sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Benguet, gayon din sa Tarlac, sa bahagi din ng Pampanga, Bulacan, Rizal, kasama yung Metro Manila, Laguna at Oriental Mindoro. So ngayong araw po yan. Bukas naman, mababawasan na yung mga malalakas na mga pag-ulan. Wala na po itong Ilocos Region, pero posible pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Pangasinan. Lalong-lalo na po, asahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Zambales, Bataan at gayon din sa Occidental Mindoro, habang yung mga nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite at Batangas ay makararanas naman ng up to 50 to 100 na mga millimeter of rain. Ibig sabihin po nito, posible yung mga landslides and mga flash floods, particular na sa mga bahaging ito ng ating bansa. Pagdating naman po ng araw ng Martes, mababawasan na yung mga lugar na may malalakas na mga pag-ulan, pero asahan pa rin ng mga kababayan natin sa Pangasinan, gayon din sa may bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro na potential pa rin po, posible pa rin magkaroon ng mga localized flooding at malalakas na mga pag-ulan pagdating ng araw ng Martes sa July 22. So tingnan po natin, yung heavy rainfall warning,
ito yung inaasahan nating malalakas na mga pag-ulan in the next 2 to 3 hours. Itong weather advisory naman po, ito yung ating inaasahang mga malalakas na mga pag-ulan na maaring maranasan, partikular na ng iba't ibang mga lalawigan sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So dito ngayong araw nga po, ito po ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon. Inaasahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan dulot ng habagat, partikular na nga sa area ng Ilocos Region, kasama pa rin itong area ng Zambales, Bataan, kasama yung Metro Manila at iba pang bahagi ng Southern Luzon, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 30 degrees Celsius, sa bahagi naman ng Baguio 17 to 20 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 24 to 28 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 28 degrees Celsius. Samantala po, dito sa may area ng Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan pa rin sa may area ng Palawan at agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Visayas po ay makararanas ng mga pag-ulan dulot ng habagat, lalong-lalo na sa Western Visayas. Ang agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa may Mindanao, inaasahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, gayon din sa Northern Mindanao at sa Caraga. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather po, no? Itong area ng nalalabing bahagi ng Mindanao, partikular na nga itong Barm, Soxargen at yung Davao region. Asahan pa rin po yung mga posibilidad ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 31 degrees Celsius.